mga higante noong unang panahon. Sila ay tinatawag na Nephilim. Ang kasaysayang ito mga sangkay ay naisulat, naitala sa banal na aklat. Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. Once again, I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang patungkol po sa mga higante na recorded po sa Biblia. Naitala po mga sangkay ang kasaysayan nitong mga higante na nag-exist sa ating mundo. Ngunit mga sangkay, nasaan na po ito ngayon? Isa sa mga laging kinikwento sa atin noon, mga sangkay, nung nag-aaral pa lamang po tayo ng elementarya, ay ang mga kwento patungkol po sa mga alamat ng mga higante. Kung saan aliw na aliw po tayo, mga sangkay, na pakinggan ito. May mga kwento pa, mga sangkay, na kaya daw po nabuo yung mga lugar na nasabi sa kwento ay dahil daw po sa mga nag-aaway na higante noon. Ito ay mga alamat na kwento lamang tungkol po sa mga higante. Subalit, alam nyo ba, mga sangkay, na sa Biblia, may nakasulat po dito na tumutukoy po sa mga higante. Sila po ay ang mga tinatawag na Nephilim. Sila ay ang mga fallen ones or giants na naitala po sa kasaysayan ng ating mundo mula po sa salita ng Diyos. Alam nyo kasi, ang Biblia po talaga ang nagpapaliwanag kung papaano po umikot ang ating planeta at nagkaroon po ng malaking kasaysayan mula po nung nilikha ito ng ating Panginoong Diyos. Ang Biblia ay naglalaman, mga sangkay, ng mga nakakakilabot na kwento at may mga magaganda rin pong kwento, mga sangkay, na nakasulat po dito kung papaano po nag-exist yung mga heroes of faith ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Ang Nephilim or mga higante, mga sangkay, ay nai-record mula po sa Book of Genesis. Doon po nagsimula ang lahat. Nung mabanggit po, mga sangkay, sa Genesis chapter 6, ang existence nitong mga higante noong unang panahon. Ito ang nakikitang dahilan, mga sangkay, kung bakit nilunod ng ating Panginoong Diyos ang ating planeta noon gamit po ang tubig. Pinabaha ng Diyos ng malala ang ating planeta. Hindi lamang po ang pagbagsak ng malalakas na pag-ulan, kundi pinuksan po mismo, mga sangkay, ng ating Panginoon ang mga lagusan sa kailaliman ng lupa upang makalabas ang mga higanting tubig at mapuno ang buong earth. Ang isa sa nakikitang dahilan, mga sangkay, ay dahil po sa Nephilim na nag-i-exist noong panahon bago po ang pagkalunod ng ating mundo sa panahon ni Noah. Ayon po sa mga Bible scholars, mga sangkay, itong mga Nephilim ay bunga daw po ng pagkakaroon ng sexual relationships nitong mga tinatawag na sons of God and daughters of men. Pag sinabi pong sons of God, tumutukoy po ito sa mga angels na nabanggit nga po ito sa Book of Job sa Biblia. Nagkaroon daw po ng sexual relationship itong mga anghel at itong mga kababaihan mula po sa ating lahi o sa sangkatauhan. Kung kaya't nabuo raw po ang mga Nephilim at sila po ang mga tinatawag na mighty men or mga higanting tao sa panahong iyon. Ang kwentong ito, mga sangkay, ay hindi po isang fantasy or fairy tale. Ito po ay totoo na nangyari ayon po sa banal na aklat. Itong mga anghel, mga sangkay, ay nakipagtalik daw po sa mga tao noong unang panahon sapagkat nakita daw po nila na itong mga anak ng tao or lahi ng sangkatauhan ay may angking ganda. Kung kaya't, mga sangkay, nagkagusto daw po dito itong mga angels. Sinasabi ng ibang Bible scholars na itong tinatawag na sons of God, ito daw po ay ang mga fallen angels na gumawa ng karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. Hindi daw po pwede, mga sangkay, na ito yung mga anghel na matatapat na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos sapagkat itong mga anghel ay never daw po gagawa ng kalikuan. Tanging ang kampon lamang ni Lucifer o mga tinatawag na fallen angels ang may kakayahan na gumawa ng labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Unang na-record, mga sangkay, ang Nephilim sa Genesis chapter 6. Ayon po sa Biblia, napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito ay pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. So sinasabi nga po ng mga Bible scholar, mga sangkay, na noon nakikita po talaga ng tao itong mga anghel. Nakikipagsalamuha itong mga fallen angels o kahit po yung mga anghel
anghel ng ating Panginoong Diyos na matatapat. Kaya po nilang makipagsalamuha sa mga tao noon. Hindi po katulad ngayon mga sangkay na talagang hindi na po nakikita ng ating mga mata. Unless na lamang po buksan ng ating Panginoong Diyos ang ating mga mata sa spiritual realm para makita po ang mga bagay sa spiritual. Doon lamang po natin makikita ang mga angels and demons. So ayon sa Biblia, noong panahon yun, mga sangkay, marami na raw po ang tao. So siguro, katulad na rin po sa panahon natin ngayon, mga sangkay, no? Marami na rin po ang tao na nag-i-exist. Nagkaroon po sila ng mga anak na babae. At nakita ito ng mga tinatawag na sons of God o mga anak ng Diyos. Na itong mga babae na anak ng tao, mga sangkay, ay talagang namang napakagaganda. Sila po ay pumili ng mga ito at kanilang ginawang asawa. So nagkaroon po mga sangkay ng physical or sexual activity at that time. Kung kaya't sinasabi mga sangkay na dito daw po nabuo itong mga higante mula po sa mga fallen angels. Sa Genesis chapter 6 verse 3, sinasabi po dito, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 years ang kanyang buhay sa daigdig. Ang verse na ito, mga sangkay, ay pwede natin pag-usapan sa ibang vlog. Subalit, ang tinutukoy nga po dito, mga sangkay, na dahil po sa sama ng loob ng ating Panginoong Diyos sa tao, hindi na pinahintulutan ng ating Panginoon na mabuhay ang tao ng sobrang tagal sa earth. At sinabi po dito mga sangkay na hindi na daw po lalampas sa 120 na taon ang kanyang buhay sa daigdig. Kung kaya't ngayon mga sangkay, kahit po yung mga medical professionals, mga doctor, mga scientists, nadidiskubre po nila mga sangkay na ang talagang lifespan ng tao ay aabot po sa 120 years old. Subalit hindi po nagagawa mga sangkay dahil nga po sa mga kinakain daw po natin ngayon na nakakasira na sa ating pisikal na pangangatawan. Pero ang sinasabi sa Biblia mga sangkay, ito na daw po ang maximum na buhay ng tao. Pinakamataas na ang 120 years old. Ibang-iba po ito mga sangkay noong unang panahon. Dahil noon, umaabot po sila ng 900 plus na edad. Ang mga tao mga sangkay, nung time ni Noah, umaabot po ng ganong katagal ang edad mga sangkay. Isa nga po sa matunog mga sangkay na pangalan noon na may pinakamahabang edad sa Biblia ay si Methuselah na mayroon pong 969 years old. Isipin nyo mga sangkay kung gaano katagal siyang nag-exist sa ating mundo. Si Methuselah ay isa lamang sa napakaraming mga tao, mga sangkay, na nag-i-exist noon na may mahaba pong edad. Ayon sa Biblia, sa verse 4 ng Genesis chapter 6, ng panahong iyon may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanteng iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. So itong mga nilalang mga sangkay o mga taong higante noong unang panahon ay mga tanyag at kinilala pa po bilang isang dakilang bayani. Sila po ay binhi mga sangkay na nagbunga dahil nga po sa pakikipagtalik nitong mga anak ng Diyos o mga fallen angels sa mga tao. At ayon po sa verse 5 mga sangkay ng Genesis chapter 6, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Grabe mga sangkay ang pagsisisi ng ating Panginoon kung bakit niya po nilikha ang tao. Sa pagkakataong ito mga sangkay, muntikan na po talaga lipunin at purahin ng Diyos ang kanyang nilikhang tao dahil nga po sa patuloy na pagkakasala nito. Ang pakikipagtalik mga sangkay sa mga fallen angels ay nagmitsa kung bakit lenano ng ating Panginoong Diyos na burahin ang nilalang o ang lahi mismo ng sangkatauhan. And in verse 7, mula po sa Biblia mga sangkay, sinabi po dito, sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ito yung time mga sangkay na pinaplano na po ng ating Panginoong Diyos na tanggalin ang lahi ng sangkatauhan. Buburahin na po dapat ang tao mga sangkay na kanyang nilalang. Subalit nagbago po ang lahat. Sa verse 8, sinabi po dito, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Saved by the bell ang tao mga sangkay dahil kay Noah. At ngayon, nag-exist ang sangkatauhan at binigyan po ng chance ng ating Panginoong Diyos na magkaroon ng kaligtasan kung ang tao ay susunod at sasampalataya kay Jesus Christ, magpapabautismo sa tubig sa pangalan ng
ating Panginoong Hesus. So itong mga Nephilim o mga higante, mga sangkay na naitala sa Biblia ay totoong nag-exist sa ating mundo noon. Nung nangyari na nga po, mga sangkay, ang flood, ang pinakamalaking pagbaha sa buong mundo, kasama po dito, mga sangkay, sa binura ng ating Panginoong Diyos ay ang mga higante o mga Nephilim dahil po sa puot ng ating Panginoong Diyos sa kasalanan ng tao. Ayon nga po sa Book of Enoch, mga sangkay, isa pong non-biblical na kasulatan. Ang Nephilim daw po at that time ay mga unique na lahi, mga higante, mga tinatawag na superheroes na nag-commit daw po, mga sangkay, ng mga katakot-takot na gawain na labag sa kalooban ng ating Panginoon. They committed acts of great evil na nagmitsa, mga sangkay, sa paglunod ng ating Panginoong Diyos sa ating planeta at ang tanging nakaligtas lamang si Noah at ang kanyang pamilya. Subalit ang tanong dito, mga sangkay, may mga passage pa po sa Biblia na kung saan may mga nakita na mga higantik tao matapos po ang Noah's flood. Ang tanong dito, nag-exist na naman ba o may nakaligtas ba na Nephilim after po ng malaking baha na nangyari sa ating mundo? Ano po ang inyong komento, mga sangkay, sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.